Miss Pilvia. Eunice! Tawag sa akin ng aking ina habang ako'y nagkakayod ng niyog dito sa aming likod bahay. Lumingon ako sa aking ina habang patuloy lang ako sa pagkakayod ng niyog sa kayuran. O inang, sandali na lang po ito matatapos na. Kailangan kasi namin ng maraming gata ng niyog na gagamitin para sa lulutuin namin mga iba't ibang kakanin. May mga darating na bisita roon sa asyenda ng mga Santillan, kung saan doon ay katiwala itong si inang ko at siya ang araw-araw din na tagaluto doon. At mami may gaganapin kasiyahan kaya kami todo rin sa paghahanda dahil naatasan itong si nanay na magluto ng mga kakaning malagkit at tumutulong ako. Mababait ang mag-asawang Santillan na sina Doña Mercedes at Don Teodor na may-ari ng asyenda at ng mga lupain na kinatitirikan ng aming mga kabahayan. Maayos din silang makitungo sa mga tao dito kahit pa ubod sila ng yaman. At balita ko rin naninirahan daw ang mga anak nila sa ibang bansa at doon na mga nagsilakihan. Ngayon nga rin pala ang dating ng mga ito na kilala ko lamang sa mga pangalan at hindi sa muka dahil ni minsan hindi ko pa naman sila nakikita. Kaya naman talagang paghahandaan ang kanilang pagdating, mas binonggahan ang handaan at ang kasiyahang gaganapin ay hindi lang para sa kanila kundi para sa lahat na rin ng mga manggagawa nila na halos lahat ay mga nakatira at mamamayan ng kanilang mga lupain. Naisip ko lang na sigurado Inglesero ang mga anak ni na senyor at senyora na siyang nakakatakot palang mga kausapin, lalo na hindi naman marurunong sa Ingles ang mga tao rito. Lumapit sa akin si inang at nagulat ako nang biglang itinaas niya ang suot kong bestida sa may parting dibdib. Makikitaan ka na! Nahinto naman ako at inayos mabuti ang damit para matakpang mabuti ang malusog na hiwa ng aking dibdib. Lumaylay lang inaang. Saan ko habang inaayos kong mabuti ang damit kong bestida na kusang nalaglag sa may kwelyo. Huwag ka magsusuot ng ganyang damit kapag papunta na tayo sa asyenda mamaya. Puro kalalakihan ng mga naroon. Pagalit, nabili nito na ikinangiti ko lang. Opo inang, pambahay ko lang naman po ang ganitong damit. Desente susuotin ko para hindi naman nakakahiya sa maraming tao doon. Si inang na lang ang kasama ko. Wala na si amang. Inatake ito sa puso noong nakaraang taon lang, kaya naman kami na lang ang naiwang magkasama. Sa edad kong 19 na taong gulang, kasalukuyan pa akong nag-aaral ng kolehiyo sa kursong Business Management. Dito lang sa universidad na malapit sa amin. Ilang lakad lang nandoon ka na. Iginapang namin inang ang aking pag-aaral sa kagustuhan na makapagtapos at mabago naman ang takbo ng aming buhay. Plano kong lumuwas ng Maynila pagka-graduate para doon humanap ng trabaho. 1 taon na lang naman ang ilalagi ko sa kolehiyo. Kumila siya ng silya at naupo sa tapat ko. Madaman akong pinagmamasta ng aking butihing ina habang may nakapaskil ng ngiti sa kanyang muka. Palagi siyang ganito. Hilig niya ang pagmasdan ako. Ang ganda mo talaga anak. Simula sanggol ka pa lang araw-araw na tayo magkasama. Hanggang ngayon dalagang-dalaga ka na. Sobrang mas gumanda ka pa. Minsan nga napapaisip ako kung sa akin ka ba talaga galing. Hindi naman ako ganyan kaganda noong araw. Tumawa siya sa huli niyang sinabi. Ngumiti ako. Ayaw niyo naman akong pag-boyfriend yun eh. Sabi ko sabay tawa at napapitlag ako na bigla niya akong hampasin sa braso. Aray, nay! Ayun nga ang dahilan kung bakit ayoko. Ano na lang sasabihin ng tatay mo kapag napunta ka sa lalaking basta-basta lang? Ikaw ha, mag-isip ka rin. Pagalit na naman niya. Sanay na ako na ganito siya. Kapag tuwing magsasalita na may lambing, bigla ko siyang gagalitin kaya ang ending inaaway niya ako. Oo na po, alam ko naman yan inang. Saad ko habang hinihimas-himas ang braso ko na kanyang hinampas. NBSB ako. Mahigpit ang mga magulang ko sa akin lalo na noong buhay pa si amang. Hindi ako pwedeng lumabas ng nakaganito. Ngayon ko lang nagawang magsuot dahil wala nang nagbabawal. Maraming sumubok na manligaw pero sila na ito nang babasted para sa akin kahit tipo ko yung lalaki. Wala na lang din akong magawa kundi ang umayon. Aminado naman ako na masyado pa akong bata para sa ganoon at isa pa katwiran nila'y nag-aaral pa ako. Kaya mas unahin ko raw ang pag-aaral kesa landi. Makapaghihintay naman daw iyon. Tama namang ang pag-ibig ay nakapaghihintay.
Itinuloy ko lang ang pagkakayod habang si inang ay pabalik-balik lang dahil nakasalang na ang malaking kawali na kailangan ay alaga sa halo ang malagkit. At inihintay itong mga gatang buong lakas kong pinagpipipiga lahat, makuha lang ang puting katas. Na-imagine ko tuloy kung ganito din ba kaputi ang itsura at kulay ng... Ano, hindi ka pa ba tapos dyan? Tanong ni inang habang nasa harap ng kalan sa kahoy at panayhalo sa malagkit. Ito talagang nanay ko hindi makapaghintay. Alam ng andami-dami nito. Mag-isa ko lang pinipiga. Tumayo na ako at binuhat ang baldeng naglalaman ng gata at inilapag sa tapat niya. Kunti na lang po ang pipigain ko. Patience is the kinay. Maluluto din iyan. Saad ko sabay talikod at alam kong alam niyang inaasar ko na naman siya. Kaya napangisida lang ako at bumalik sa pagpipiga. Natapos kami ni nanay sa bila-bilaong kakanin at hindi mo lubos maisip paano naming naluto lahat ng ito ng kaming dalawa lang. Pareho kaming pagod, kakapiga at kakahalo. Parang ayaw ko na tuloy pumunta sa kasiyahan mamaya. Nangalos ata ako. Ito na ang pinakamaraming kakanina na luto namin. Maaga pa naman. Natapos kami ng alas 2 at alas 7 pa naman ang gabi ang umpisa ng pagsasaya kaya iidlip muna ako. Pero bago ko palang naipipikit ang mga mata ko nang biglang bumukas ang pinto ng silid ko at si inang ay dali-dali akong niyuyugyug. Nak! Panay pa rin siya sa yugyug sa akin. Makayugyug naman itong si inang, talagang lalayasan ka ng antok eh. Bumangon ako. Pagod siyang hinarap. Bakit po inang? Pahinga muna tayo, mamaya pa namang gabing umpisa doon. Inaantok. Ang mga anak na Doña Mercedes at Don Theodore, nandyan na. Nangangabayo sila dyan sa may malapit sa atin. Tila ba siyang nakakita ng artista kung makapaglahad? Ano naman kung nangangabayo sa labas? Anong gagawin? Dahil sa antok ko sa pagod ay parang wala akong interes sa kahit na sino pa riyan. Natampal na naman ni inang ang braso ko. Batang ito, halina't ipakikilala kita. Ang mga taga rito sa ati pinakilala na nila mga dalaga nilang anak. Mababait ang mga binatang iyon. Minsan na silang umuwi dito noon, kaya masasabi ko mababait sila. Ipinakikilala nila mga anak nila, para ano? Para malaman kung matitipuhan? Naku po, ang mga ganoong mayayaman ay babaerong likas yan sila. Balak nyo rin ako ipakilala? No thanks, inang. Muli akong humiga at nalikuran ng aking ina na makulit. Ayaw akong paligawan tapos doon sa mga anak na may-ari ng asyenda ipakikilala ako? Hindi naman ata tama iyon. Para ka lang maglalatag ng sariwang isda dyan sa kanila tapos pagpipilian kung sinong unang titikman o sinong bibilhin. Ganoon ang palagay ko. Saka makikilala ko rin naman sila mamaya sa mismong gaganaping kasiyahan na para sa kanila. Kaya ayos lang kahit hindi ko muna sila makita ngayon dahil may mamaya pa naman. Hindi na ako kinulit pa ni inang at narinig kong lumabas na siya ng silid ko at tinayaan akong magpahinga dahil nag-uuruhan ang braso ko kaya itutulog ko na muna sandali. Eunice, gising na, lasing ko na. Mag-ayos ka na at may susundo daw sa atin dito para kunin na rin ang mga bila-bilaong kakanin. Panggigising sa akin ni inang. Pupungas-pungas ako napatingin sa kanya at bumangon na rin. Sandali akong umupo muna sa kama. Napasarap ata ang tulog ko. Kailangan nga pala naming mauna doon dahil tutulong pa kami sa paghahanda. Umunat ako at kumurap-kurap sabay hikab. Nag-ayos na ako. Isang itim na dissenting semi-formal floral dress ang isunuot ko na pa-puff sleeve at pinartneran ko na isang pares ng sandals na nabili ko lang dyan kahapon sa Tiangge. Iniladlad ko lang ang buhok kong mahaba na likas ng may pagka-tsokolate ang kulay na umabot na hanggang pang-upo ko na may pagkakulot ang sa dulo. Napunta naman ang tingin ko sa malusog kong cleavage habang nasa harapan ako ng salamin. Kahit na anong gawin ko'y lumilitaw pa rin ang angat na angat kong dibdib na hindi na kailangan pa ng push-up bra. Hinagod kong pababa ng dalawang kamay ko ang maliit kong bewang at nagpagilig-gilid para tingnan ang refleksyon ko. Kung ba ay kaaya-aya na ang ayos ko sa gabing ito. Mukha naman ako maganda, yun lang masasabi ko. Marami nagsasabing ampun daw ako ng inang ko dahil sa kinis ng kutis ko. Kahit na hindi naman kasing puti ng gatas, ay masasabing maputi pa rin. At kapag naman naarawan ay namumula ng husto, lalo ng aking pisngi na hindi na kailangan lagyan pa ng kahit na anong kolorete. Madalas akong biruin ng mga tao dito, lalo na ng mga ginang na kahit mapaumaga raw o kay mapagabi, nag-glow daw ako. At minsan ako na lang itong nahihiya.
Malay ko ba kung binobola lang nila ako, pero mukha naman silang nagsasabi ng totoo tuwing napapatitig din naman ako sa harap ng salamin at may mga kasabihan pa nga sila na mahal daw ang isang probinsyanang kagaya ko. Magandang gabi, Binibining Eunice. Bati sa akin ng mga kalalakihang sumalubong sa amin ni Inang para tulungan kaming ibaba ang mga bila-bilaong kakanin mula sa likod ng sasakyan. Ang iba'y napapatitig na lang sa akin at pare-parehong nagsisikuhan na animoy ngayon lang sila nakakita ng babae. Ginawaran ko lang sila ng matamis na ngiti. Magandang gabi rin naman sa inyo. Tugon ko at muli na akong bumalik sa pagtulong na magbaba ng iba pa mga pagkain. Nakita mo yun? Nginitin ako ni Eunice. Sabi niyang isa na parang hihimatayin dahil lang sa ngiti ko. Siya nga, ako ang nginitian. Hindi niyo ba narinig? Magandang gabi raw sa atin. Walang tinukol kung para lang ba kanino. Hoy, tigil-tigilan niyo ang anak ko. Kayo mga lalaki kayo. Magsiparo na nga kayo, tumulong sa paghanda. Hindi yung ano kung pinagkakaguluhan niyo rito. Mataray at matapang na pagtataboy ni Inang sa kanila habang nakapamewang pa. Mga nagsikamot na lang sila sa ulo at mga nagsialisan din agad. Ngunit may bulungan pa kaming narinig habang papalayo sila. Itong si Manang Felicia, balak atang buruin ng anak na dalaga. Napakasungit kahit kailan. Tama ka pare, di na ako magtataka kung maging matandang dalagi ang si Eunice. Dinaig pa niya ni Aling Felicia ang nanay ni Sarah Geronimo. Natawa na lang ako sa ilan lang na narinig ko mula sa mga papalayong kalalakihan at napailing ng magkatinginan kami ni Inang. Ba't yun naman kasi sila pinakitaan ng kagaspangan, Inang? Bumati lang naman sila. Patay mali siya kung sinabi kahit na alam ko kung ano talagang pakay ng mga ito. Hindi mo ba nakita kung paano kanila hagudin ang tingin? Inuhubaran ka na? Saad naman ito habang patungo na kami sa likod bahay ng mansyon, papasok ng kusina. Hanggang tingin lang naman yun sila. Batid kong wag na itong mabahala sa ganoong bagay. Hindi kailanman ako papatol ng basta-basta lang. Kaya Eunice, ikaw, pagkaingatan. Manang Felicia? Natigilan naman kami ng Inang ng may boss na lalaki na biglang nagsalita sa likuran namin. Bagya pa ako nagulat sa lagom at lalim ng boss nito. May pagka-foreign din ang paraan ng pagbigkas at ganoon na lang ang pagkamangha ko ng pagharap namin sa lalaki nagsalita. Ubo dito ng gwapo. Mukha itong may lahing Amerika na katamtaman lang naman ang kulay ng balat. Hindi maputi, hindi rin naman maitim. Ang mga mata'y sobrang kay pupungay. Kulay matingkad na tsokolate at ang pilik mata ay mapilantik at mahaba at katamtamang tangos ng ilong. Walang makitang kapintasan. Ang kabuang katawan ay tama lang, well-portioned, matipuno ngunit hindi sobrang laki. Sa madaling salita, napakakisig at ubod siya ng tikas. Dexter! Bulalas ni Inang at agad na mainit na niyakap ang binata at lihim naman akong napalunok. Ito ba yung Dexter? Grabe, mapapamura ka na lang sa kagwapuhan. Mawawala ang pagkamahinhin kapag ganito ang lalaking sasambulat sa iyo. Kumusta po, Manang? Ang tatas niya ring managalog kahit na laking ibang bansa. Ayos lang, iho. Ito, buhay na buhay pa. Naku, mas lalo kong kumisig. Tuwan-tuwa naman na saad ni Inang habang sapo ang magkabilang pisngi nito. Mabuti naman po kung ganoon. Dumakong bigla ang tingin sa akin ng binata at kapwa pa kami natigilan na magtama ang aming mga mata at ako ang unang nag-iwas. Dexter, ang anak ko nga pala nag-iisa. Si Eunice. Galak na pakilala sa akin ni Inang sa kanya. Kimi ako ngumiti at tumikim. Nakakailang siya kung tumingin. Magandang gabi. Beautiful. Yun agad ang nasambit niya kaya hindi ko na ituloy ang sanang sasabihin ko. Beautiful? Oo, beautiful talaga yung anak ko na iyan. Hinila ako ni Inang para mas lalo kong ilapit sa binata. Ako ang nahihiya. Iba rin itong sinanay. Ayaw sa lalaki mahirap. Gusto ata akong sa mayaman ipangalandakan. Mga galawan. Bakit ngayon lang kita nakita? Tanong niya nang hindi inaalis ang nakakapaso niyang tingin. Tumikim ako. Kasi ngayon lang po tayo nagkita? Patanong kong sagot kaya dama ko ang bahagyang pagkurot sa akin ni Inang dahil sa pamimiloso po ko. Hindi ito pinalalabas basta lang ng amang niya. Pinaghihigpitan at iniiwas lang din sa mga manliligaw. Saad naman ni Inang na ako na talaga ang nahihiya kahit may katotohanan naman.
Ipinagpapayagpagan ng ina ko na ubod ng gandang anak niya, kaya minsan hindi ko na alam ang mararamdaman. I see. And your husband did a great job. Manang, she's better off staying at home. Kahit sino po ay mahahalin na. Malaman na sinabi ni Dexter at mariing hinagod niya akong muli ng tingin. Siyang tunay, senyorito. Pero ako po ay tunay na nagagalak na napauwi kayo ngayon dito kasama ng mga kapatid niyo. Kita talaga ang tuwa kay Inang. Kahit ako rin po. Ayoko na rin pong pauwi-uwi lang na 1 linggo lang ang pinakamatagal na bakasyon dahil sa dami ng trabaho. I want to stay here for good. At lalo ngayong may dahilan ako para mas magtagal pa dito. Pagkasabi niya ng huling kataga ay sa akin siya tumingin at muli mariin akong pinasadahan. Napapalunok na naman ako at mas lumalala lang ata ang pagkailang na nararamdaman. Naku, kaswerte naman yung mapapangasawa. Makisig na yung masipag pa. Mas mainam nang dumito ka na nga lang. Makarelax ka naman. Kulang na lang ata isambahin ito ng inang ko. Pagkaklang na natawa ang binata at muling dumako ang tingin sa akin. Ikaw ba, Binibini? May kasalukuyan ka bang nobyo? Umiling ako. Wala po, senyorito. Bawal. Pwede naman siya mag-boyfriend. Kaso pihi ka ng batang iyan. Mas ginagamit ang utak, saka hindi yan basta namin pinaliligawan. Kaya wala pa siyang nagiging nobyo. Napaawang naman ang bibig ko sa sinabing ito ni Inang. Gulong-gulo na ako sa lahat ng pinagsasabi niya sa harap ng binatang ito. Totoo ngang pihikan ako, lalo na sila. Pero ang sabihin, pwede ako mag-boyfriend? Yun nga ang labis nilang bilin sa akin na bawal muna. Tapos ngayon biglang pwede na? His lips stretched into a playful smile. Well then, good to know. You should reserve it. Makahulugan niyang sinabi at napukaw kami nang marinig ang boses ni Senyora. Felicia, nandyan ka na ba? Have you seen Dexter? Boses iyon ni Doña Mercedes na mukhang papasok dito sa kusina. Oh, there you are, son. Saad dito nang makita si Dexter na kausap kami. I'm just here. Kung makahagilap ka para akong palaging nawawala. Saad ng binata sa ina na ikinangiti lamang nito. I just miss my eldest son. Pagbigyan mo na lang yung mama. Batid ng senyora ang paglalambing, sabay haplos sa pisngi ng anak. Minsan ka na lang ding umuwi. Lalo na yung mga kapatid mo na parang nakalimot na atang buhay pa kami ni Theodore. At hindi man lamang namin makita mga balahibo ilang taon na. Bakas ang pagtatampo sa boss nito sa ibang anak. Bumaling naman sila sa amin at biglang umaliwala sa mukha ni Doña Mercedes nang mapansin kaming mag-ina. Felicia, naipakilala mo na ba itong dalaga mo sa panganay ko? Marahan niya akong hinila sa braso para ilapit sa kanila. Opo, nagkakilala na po sila. Tuwang sagot naman ng inang ko at ako naman ay labis na ang nararamdamang pagkailang. Nakaka-intimidate kung tumingin ang panganay ni Senyora. Sana yung 2 pang anak niya ay wag naman sanang ganito rin kung makatingin. Parang nanguhubad na eh. That's good. Ngiti-ngiti si Doña Mercedes nang pagtapatin niya kami ng anak niyang si Dexter. Did you find her beautiful, son? Pasado ba sa'yo? Mas lalong hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Ano ba ito? Hayagang retuhan? Ayoko ng ganitong pakaramdam na tila inihahain ako. Napakagatlabi na lang din ako upang pigilan ang sarili na mag-react sa nangyayari. Very, very beautiful. She's a really beautiful young lady, Mom. But I guess, at this moment, she's feeling uncomfortable. May bahagi sa akin na natuwa dahil mabuti pa ito. Marunong makiramdam, kahit kalalaki niyang tao. I owe him for this. I'm sorry, dear. Isa kasi ako sa mga nagagandahan sa'yo eh. Pasensya ka na kung hindi ka man naging komportable sa sinabi ko, iha. Hingin pa umanhin ni Senyora na kimiko lang na ikinangiti. Ayos lang po, Senyora. Pagpapalagpas ko, naging mabilis ang paglipas ng oras at matiwasay na naidaos ang kasiyahan. Ngunit inuusig ako ng kuryosidad ko dahil kanina pa kami dito. Hindi ko pa nakikita ang 2 kapatid ni Dexter. May mga sabi-sabi pa ngang pasaway daw ang 2 iyon. Inuuhaw ako kaya kumuha ko ng juice sa hanin ng mga inumin at muntik pa ako mapatalon sa gulat nang may magsalita sa likuran ko. Magandang gabi para sa isang napakagandang binibini. Malamakata nitong sabi kaya agad akong napaharap dahilan para magtama ang aming mga mata. Pangalawang lalaki na siya na nakatitigan ko ng ganito at napansin kong kapareho din ang mga mata ni Dexter. May hawig sila ngunit hindi ganap na magkamuka.
Pareho ng antas ng kakisigan. Yun lang ang masasabi ko sa binatang ito na halos walang pinagkaiba ang tikas kay Dexter. Hindi ako maaari magkamali. Isa ito sa anak ni na Doña Mercedes at Don Teodor. Magandang gabi rin naman. At kaninang-kanina pa rin ako nauutal. Nag-iisa ka? Tanong niya at hindi iniaalis ang paninitig sa akin na tila kinakabisado niyang mabuti ang bawat sulok ng aking mukha. Hindi, kasama ko ang inang ko. Kumuha ko ng juice dahil inuhawak. Gulat ako nang kinuha niya ang juice ko at siya ang uminom. May halong alak ito. Hindi ito dapat ang kinuha mo. Saad niya matapos lagukin at nagulat pa ako nang hawakan niya na lang ako sa pulsuhan ko at dinala ko sa iba pang inumin. Kumuha siya ng bagong juice na palagay ko'y wala ng halong alak. Here, there's no alcohol mixed in it. Ibinigay niya sa akin ng baso. Ang bait niya naman. Ginawaran ko siya ng magaang ngiti at bahagyang itinaas ang baso. Salamat, senyorito. Do you know me? Hindi pa naman ako nagpapakilala. Tanong niya nang may pagtataka. Kamukha niyo po kasi yung panganay, si Dexter. Kaya hindi po ako pwede magkamali na kapatid niya kayo. Sagot ko dahilan para mapangiti na lang siya. You already met my kuya, huh? Oh, by the way, tumigil siya sandali at kinuha ang aking isang kamay. I'm Daniel, his younger brother, but not the youngest. And it's my pleasure to meet you. Hinalikan niya ang likod ng palad ko habang ang mapupungay ngunit may talim niyang mga matay hindi inaalis sa akin. May biglang tumikim sa likod ko dahilan para mapalingon kami ni Daniel. Brother! Daniel made a slight salute. Where have you been? Daniel, where's Dylan? Kanina pa kayo nahanap dito? Tanong ni Dexter sa kapatid. Bakas ang iritasyon sa kanya dahil kanina pa nga naman nag-umpisa ang kasiyahan ay ngayon lang ito lumitaw. Namasya lang ako sa bayan, kuya. Sagot ni Daniel. Sa Dylan, nasaan? Nandun ata sa Dylan sa may batis. May kasamang babae. Kakamot-kamot sa ulong sagot ni Daniel na ikinabuntong hininga na lang ng kanyang kuya. Para bang sakit lamang sa ulo ang hatid ng dalawang kapatid na Dexter sa kanya, kaya nahilot niya na lang ang kanyang sentido. Pwede bang huwag niyo munang bigyan ng sakit ng ulo si na mama? Kadarating niyo lang dito, mga hindi na agad kayo mahagilap. Wala pa kayong isang araw na nandito kaya palapasin niyo naman muna kahit mga isang linggo bago kayo gumawa ng mga kalokohan na hindi niyo mapigil-pigilan. Sermon niya sa kapatid na hindi batid ang presensya ko. Don't treat us like a kid, kuya. Hayaan mo lang kami magsaya dahil wala naman kaming piniperwish yung ibang tao. At isa pa, namasyal nga lang talaga ako sa bayan. Hindi ko kasama sa Dylan. Pangangatwiran nito. Napatikim ako dahil ayokong makasaksi na magkapatid na nagtatalo. Mawalang galang na mga Ginoo. Maiwan ko na po muna kayo. Babalik na ako dun sa aming lamesa. Pasintabi kong paalam sa kanila. Hindi ko na sila hinintay pantugunan ako nang umalis na ako agad sa harapan nila at hindi pa ako nakakalapit sa lamesa namin nang hilahin ako ni Inang at madali niya akong pinaupo sa silya. Ano anak? Nakita naming nakausap mo ang dalawang anak na senyor at senyora. Anong napag-usapan niyo? Pinakitunguhan mo ba sila ng ayos? Alinsunod nitong tanong. Inalis ko ang kamay ni Inang sa aking braso at napansin niya namang nalibadbaran ako. Sa ibang lalaki, grabe nila akong iiwas, ngunit sa mga binatang iyon, kulang na lamang ialay ako ng sarili kong ina. Ba't po kayo ganyan, Inang? Halatang-halata kayo. Ako napapahiya. Paglalabas sa loobin ko. Ay, ano ka ba? Huwag ka mag-inarte dyan. Santalya na ang mga binatang iyon. Sino man sa kanila ang makatipo, sa iyo ay swerte ng... Hindi niyo po nakukuha ang punto ko. Putol ko sa kanyang pagsasalita. Para niyo na rin ako ibinubugaw. Matagal na binuro tapos sa kailalako. Natigilan naman si Inang sa akin sinabi kaya hindi siya agad nakapagsalita. Huwag niyo akong ipangalandakan sa mga mayayamang binatang iyon. Hindi naman ako mukhang pera, naghahangad na isang lalaki mapera. Kung gugustuhin niyo ako ay hayaan niyo lang. Hindi niyo ako kailang ipagtulakan. Dahil may kusa ako. Gusto ko sanang idugsong, kaso wag na lang at maudlot pa ang seryoso naming pag-uusap. Pasensya ka na anak. Tila napagtanto na nito ang pagkakamali at hindi na dinugsungan pa. Ang tao po hindi nadidiktahan kung sinong gugustuhin. Kusa po iyong nararamdaman. Hindi kailangang ipagpilitan at igiit ng igiit. Muli kong paglalabas ng saloobin. Hindi na nagsalita pa si Inang at nagpaalam na lang na babalik na sa kusina para tumulong doon dahil marami pang bisita. Ang pamilya Santillan ay nasa loob at abala naman sa mga dumating pa nilang mga mahalagang bisita.
Mabilis na lumipas ang oras. Marami mga kalalakihan ang nais akong isayaw at may ilan na pinaunlakan ko. May ilan namang hindi dahil halos lahat mga nakainom na. Binibini, maaari ba kitang maisayaw? Naglahad ng kamay si Daniel sa akin na talagang pinag-iisipan ko pa kung paunlakan ko ito. Sino ba naman ako para tanggihan ng maginoong tulad niya? Kaya agad ko ring tinanggap ang paglalahad niya ng kamay. Tumayo na ako na batid kong siya ay aking pinaunlakan. Nagtungo na kami sa gitna ng sayawan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking bewang at tumawag ako sa magkabilang balikat niya. Napansin kong mas palangiti pala itong si Daniel kaysa kay Dexter. Hindi ko alam ba't ko ba sila na ipagkukumpara, samantalang hindi naman nalalayo ang antas ng kanilang kakisigan. Marahil dahil magkaiba sila ng personalidad. Sa lahat ng dalaga naririto, ikaw lang naiiba. Naggala kami sa mga nayon kanina ngunit hindi kita nakita. Kung alam ko lang na anak ka pala ni Manang Felicia, sana'y sinadya na kita sa inyo. Walang ligoy na sinabi nito. Tila napukaw ko ata ang interes niya. Ako po'y pagod, senyorito. Nagpapahinga ako ng mga oras na iyon dahil nagluto kami ng mga kakanin, ina. Saad ko. Naunawaan ko. At ang sarap ng kakanin. Kailan ba ni Manang ang nagluto noon? Tumango ako. Oo. Kaming dalawa lang at nakakapagod talaga dahil mag-isa lamang ako nagkayod ng mga niyog at mag-isa ko rin piniga para maging gata. Sa susunod, tawagin mo ako, tutulungan kita magkayod. Kakayuri natin ng sabay at tutulungan kitang magpalabas ng puting katas ng gata. Hindi ko alam ngunit bigla-bigla atang nang init ang magkabila kong pisngi. Ang dumi ata ng utak ko. Pasimple kong itinikom ang bibig ko at yumuko kasabay ng pagtikhim para iwaksi sa isip ko ang sinabi niyang nahatid ng ibang kahulugan sa isip ko. Virgin ka pa sa lagay na iyan, Ines. Sige, kung hindi naman makakaabala sa iyo, kayo pong bahala, senyorito. Kimli kong tugon sa sinabi niya sa muling nag-angat ng tingin. Hindi kailanman magiging abala ang gaya mo, Binibini. Malamis ang pagkakasabi niya at masasabi kong matamis siya kung manalita. Lumaki ba talaga ito sa ibang bansa? Hindi ko naman maiwasang mapatanong dahil sa nakakapagtakang pagkamakata nito kung makipag-usap sa isang dalagang kagaya ko. Ganito kasi dito sa amin sa probinsya ng Biliran na dapat ay may galang sa mga kababaihan at hindi basta lang kung makipag-usap. Ang lupang kinatitirikan ng aming village ay lupain ng mga Santillan na nabili lang nila mahabang panahon na ang nakalilipas at nakatutuwa lang dahil kailan may hindi kami pinaalis at sa halip binigyan pa ng kabuhayan ng mga mamamayan dito. Kung ganoon ay salamat. Tugon ko. Upo na tayo, sakit na ng paa ko. Bumitaw na ako sa kanya. Hindi ko alam ba't nangalay. Kapiraso lang naman ang taas nitong takong nasuot ko. Sorry, I didn't mean to hurt your feet. Masyado akong nalibang. Hingim pa umanhin niya. Ngumiti lang ako. Hindi mo kasalanan. Ayos lang. Nalibang lang din ako. Ngumiti na lang din siya bilang tugon at iginiya niya na ako sa lamesa namin ni Inang. Nang makaupo ako, napadako ang tingin ko sa paligid ko at sa mga kababaihan na hindi ko napansing ang sasama pala ng tingi ginagawad sa akin kanina pa. Anong problema ng mga ito? Hindi ko na lamang pinansin dahil medyo nananakit nga ang paa ko. Naalala ko na kanina pa pala ako nagpaunlak ng sayaw kaya rin siguro sumasakit. Are you alright? Tanong ni Daniel nang okupahin niya ang bakanteng silya na kanina kinauupan ni Inang. Oo, ayos lang. Sagot ko habang ang atensyon namin ay nasa mga paa ko nang inaalis ko sandals at panakanakang pinipisil. Ano nangyari? Sabay pa kami nag-angat ng tingin ni Daniel nang marinig namin ang boses ni Dexter. Her feet hurt. Sagot ni Daniel. Wala po ito sa inyo. Natigilan ako nang biglang iniluhod ni Dexter ang isa niyang tuhod para lumebel sa akin at nang walang sabi-sabing kinuha ang isa kong paa na nananakit at ipinatong sa kanyang isang hita. Sumobra ka sa kakasayaw. Saad niya at nag-umpisa siyang masahihin ang aking paa at hinila-hila pa ang mga maliliit kong daliri. Napaawang na lang ang bibig kong hindi makapaniwala sa ginagawa ng binata. Senyorito, magtigil po kayo. Hindi nga na dapat Stay still. Mari ang utos niya at hindi pinansin ang pagpoprotesta ko at namangdama ko ang mga mata ng mga taong naririto na sa amin ay nakatingin at nanonood sa amin. Nakakahiya. Narinig ko naman ang pagak na pagtawa ni Daniel at tumayo na. Akalain mo nga naman. Sa Dexter Santillan ay sa isang iglap lang naging masahista na isang magandang dilag.
I found this odd. Hindi ko naman ganyan, kuya. I'd better to do this to make her feel relaxed. Kesa naman sa isa dyan, matapos ng pagudin at ngalayin kakasayaw, hinayaan lang ito na sumakit ang paa at walang ginawa. Nawala ang nakakalokong ngisi ni Daniel. Naunahan mo lang ako. Bala ko nang naunahan. Kanina ka pa niya kasama. Kung hindi pa ako lalapit, tititigan mo lang. Nagpalipat-lipat lang ang tingin ko sa kanilang dalawa at tila anumang oras, mayroon ng mamumuong tensyon sa kanila na hindi ko mawari. Kaya kaagad ko nang binawi ang akang paa mula sa kandungan ni Dexter. Ayos na, senyorito. Maraming salamat po sa pagmamagandang loob ninyong ibsa ng sakit ng aking paa. Pinatigil ko na siya dahil hindi ko na talaga matagalan pa ang bawat haplos ng mainit niyang kamay sa paa ko. Pakiramdam ko hindi niya naman ako minamasahe. Kinaliti niya lang ako na naghatid ng kakaibang pakiramdam sa akin na hindi lang sa paa ko kundi umakyat din pati sa buo kong katawan.